columns, bearing plates, lahat-lahat yan, Ru is equal to Vrn or Ru is equal to Rn over omega. Magva-vary lang sila sa value ng phi at value ng omega. Now, for this one, sa shearing stress and tensile, pero itong tension kasi is not, hindi pa naman natin to focus. After natin sa basics ng bolt, saka tayo mag-combined tension and shear. Focus lang muna tayo sa basics. Ngayon, itong shearing stress, ang formula natin is Rn is equal to Fn times AB, wherein Fn is the nominal strength of the bolt. Ngayon, nakalagay dito kasi sa code ito, either Fnt or Fnv nito. Kasi meron tayong Fnt, meron tayong Fnv. Kung shearing, ang pinag-uusapan, Fnv ang gagamitin natin. So therefore, if shearing yung topic, ang formula natin is Fnv times area ng bolt. Okay? Area ng bolt ha. So, anong area ng bolt ito? Nominal unthreaded area of bolt. So, hindi pwede yung threaded part. If may given yung area ng threaded, given yung area ng unthreaded, ang kukunin nyo is yung area, nominal area ng unthreaded. Okay, ganun lang kadali. So, that is just the formula. Okay, lipat naman tayo sa bearing kasi dalawa yung topic natin dito. Meron tayong shearing ng bolts and bearing ng bolt holes. Explain ko sa inyo yung bearing ng bolt hole. If, let's say for example, meron kayong, ito yung top view ng plate natin. Okay, so magkapatong yan. Ngayon, may isang bolt lang tayo, kunyari. So yung bolt natin, kung ganyan, yung bolt hole niyan, syempre hindi naman yan sakto, di ba? Hindi sakto yung bolt hole natin sa bolt natin. So if this is the bolt hole might be larger ng konti. Okay, kunyari lang, exage lang natin. Ngayon, anong mangyayari pag nag-fail sa bearing? Pag nag-fail sa bearing, what will happen is sa sobrang stretch natin, sa sobrang apply natin yung tensile force ay magkabilang dulo, masisira ito. Masisira itong area na to. So mag-e-enlarge siya. Uurong yung plate natin, of course. And then, yung bolt natin, of course, hindi magbabago. Pero yung bolt hole natin is ganyan siya. In-exage ko na lang pero ganyan siya ang magiging failure niya. Magkakaroon ng deformation. That is for the bearing. Okay, anong formula natin for bearing? Ang formula natin sa bearing ay tatlo. So tatlo yung formula natin for bearing. Okay, so meron tayong when deformation at the bolt hole at service load is a design consideration. If yung deformation daw sa bolt hole at service load is a design consideration, then this will be our formula. Okay, so if this is mentioned dun sa problem, no? Ibig sabihin, part ng consideration natin yung initial deformation at service load. If the deformation at the service load at the bolt hole is not a design consideration, then this will be the formula naman. Okay? And for bolts in a connection with long slotted holes with the slot perpendicular to the direction of the force, this will be the formula. Okay, so tatlo yung formula natin. Ngayon, explain natin isa-isa. Ano yung laman ng formula? So for the first formula, ang formula natin is Rn or nominal capacity is equal to 1.2 times Lc times T times Fu, but it should be less than or equal to 2.4 D times T times Fu. Okay, ano yung Lc? Lc refers to the clear distance in the direction of the force between the edge of the hole and the adjacent hole. Ano ibig sabihin nun? Let's say for example, meron tayong plate. Okay. Dito yung force P natin. Meron tayong dalawang ayan, let's say apat na ano. Ito yung LC class. Yan siya yung LC. Okay. Ito yung tinatawag nating LC. Okay. That is the clear distance in the direction of the force between the edge of the hole and the edge of the adjacent hole. Okay, so that is our LC. Ngayon, ano naman si T? Si T refers to the thickness of the connected material. So, ganun pa rin. If dalawa yung thickness, kagaya nung sa quiz ninyo, choose the weaker one. Ano ba yung mas mahina? Yung mas makapal o yung mas manipis?
Yung kung parehas sila ng material, mas mahina yung mas manipis, syempre. Mas madali siyang mas madali siyang masisira. Let's say for example, isang pirasong papel versus isang pad ng papel, di ba? Mas mahina yung isang pirasong papel. Para siyang ganun. Okay. But it should be less than or equal to the D nominal bolt diameter. Okay, hindi bolt hole ha. This is nominal bolt diameter. So 2.4 times nominal bolt diameter times thickness ng plate times FU. Ano ibig sabihin nun? Let's say for example, ang capacity natin based on this one is 100 kilonewtons. Ang capacity natin dito is, let's say, 150 kilonewtons. So dapat daw, ito siya ang magiging formula natin, but it should be less than or equal to this one. So yung 100 na lumabas na sagot, magagamit lang natin siya if it is less than or equal to 150. So since it is less than or equal to 150, then therefore, it is safe to be used. So we will be using 100. What if ang lumabas dito 100, but after solving yung 2.4 DTFU, ang lumabas is 98. So dapat yung 100 is less than or equal to 98. Kaso lampas man siya. So therefore, use 98 instead. Okay? So that is for the comparison. Now meron tayong limiting value. So ganun din dito, if the deformation at the bolt hole at service load is not a design consideration, same lang din yung mga parameters natin except lang doon sa numerical coefficient natin, no? 1.5 for this one, 1.2 naman pag design consideration yung deformation at the service load. Okay, ano naman tong pangatlo? This is actually nasa code din. Pero medyo rare lang siyang nagagamit sa mga problems. For bolts in a connection with long slotted holes with the slot perpendicular to the direction of the force. Ano ibig sabihin nun? Let's say for example, meron tayong plate. And then, long slotted yung gamit natin. But the slot is perpendicular to the direction of the force. So if this is the force, tapos yung long slotted natin is pa ganito. Ayan. Andito yung bolt, ganyan yung slot natin. So if long slotted siya but perpendicular to the direction of the force, saka lang to natin magagamit. Okay. So this is, ganun pa rin, magkaiba lang ng numerical coefficient. So 1.0 LCTFU, which should be less than or equal to 2 times D times T times FU. Okay? So are there any questions so far? Though mas maintindihan nyo siguro pag in-apply na natin sa sample problem. Naririnig ba ako? Sir, anong pinagkaiba ng LC at sa S? Marami silang pinagkaiba. Si unang-unang pinagkaiba nila, si LC is clear distance na gagamitin natin for bearing. Si S, gagamitin natin siya for stagger. Okay ba sila? Bearing si LC, si S naman is for tension members. Another, yung computation nila. Si S is center to center. Kunyari, ito yung stagger. Ito si S. Si LC is hindi pwedeng ganyan. Ang kay LC, makakompute lang natin siya kung magkasunod sila. Let's say this is LC. These are 2 volts. LC refers to the clear distance from edge to edge ng magkatabing butas. So, ibig sabihin, ito to dito. This is our LC. Okay? Sabi sa code, if maraming LC, then we will be using the summation ng LC as our value for LC. Mas maintindihan nyo if apply natin sa sample problem. Okay? Nag-gets, naririnig, nasusundan. Someone is raising his hand. Wala. Nag-stretch lang baka. Okay? So, apply natin sa sample problem para masaya. Gusto ko sana i-apply natin dito. Balikan natin si Blackshear. Baka kasi mag-information overload na kayo. Kasi hindi na kayo umiimik sa shearing and bearing. So, balikan ko lang si Blackshear after natin mag-sample problem. Okay. Huwag ito. Start tayo sa basic.
Wait lang.
Okay. Are there any questions before we proceed to sample? Naririnig ba ako, class? Yes, sir. Ayan, so gumawa lang ako ng mas madaling sample. Kasi para, baka ma-shock kayo doon sa ano. Yung mga mahirap na sample, doon lang natin ibigay sa ano, quiz. Parang is masaya. Ay, wait lang. Iktad. Okay. May question? May question daw. Si Mr. Bagundang. Hindi ko naririnig, Mr. Bagundang. Or hindi ko nababasa. Ayan. Wala. Anong tanong nila? Anong question nila? Sige, go. Before we'll try to solve this one. Wala mo pinagtatanong. Hindi magala, walang maling tanong. Eh, maling sagot. Eh, walang maling tanong. Oh. Yung sa second sample ba, magkaiba daw yung sagot sa tinong mo sa comprehensive materials na pinost mo. Second sample problem. Okay. Ito. Kasi, pala, hindi natin nabalikan ito. Kasi na-consider, hindi natin, wala kasi may nag-react sa inyo eh. Sinisip pa kayo. Yung, ito ata yung ginamin nyo, yung net area. Kasi sa net area, ang ginawa natin doon, yung sa una, nag-base tayo na plate lang ito. Magiging mali siya. Kasi angle siya. So instead na using yung WN minus number ng holes staggered, we have to make use of this one. Kailangan nating kunin yung gross area, isubtract natin yung area ng hole, plus natin s squared over 4g, actually times thickness ito. Kasi this is also a width. Width ito siya. So, hindi naman siya width talaga, pero ang magiging unit niya is pang width. Kasi s squared divided by 4g, magiging mm squared divided by mm, magiging millimeter siya. So, you have to multiply thickness para maging area siya. Correction pala, may thickness pala ito. Same dito. Ay, hindi. Kasi dito, magiging plate siya. Ito kasi dito magiging plate eh. Nagets? Nasusundan? Kasi nung inayos ko na siya, napansin ko ginawa natin siyang plate. Eh dapat channel pa rin siya eh. Kasi dito ako nakatutok sa figure na ito. Eh, kaya inayos ko siya sa uploaded material. Leonard Suleiman is raising his hand. Sir, ibig sabihin ko sir is dalawang beses po makamultiply ng dito po. Ano? Dalawang beses makamultiply na? DW.
isa lang. Anong dalawa? Kaya sir, may 17.8 pa po doon sa minus 3 times 23 times 17.8. Kasi yun na siya yung area ng hole. Diba? Ang area ng hole is this one. Okay? Okay, ito yung area ng hole. Shadean ko. Ito siya, this is the diameter of the hole na effective. Okay? And then, rectangle yan. Ano yung isang, okay, lakihan natin, i-zoom in natin. So, ito yung rectangle na yan. This one is the effective diameter of the hole. Ito siya is thickness. Thickness ng ating web, yung 17.8. So, this is the thickness of the web. Times 3, kasi tatlo sila. Ito siya, ibang usapan ito siya. Ito naman si stagger. Times 2 lang, kasi dalawang stagger yung dadaanan natin eh. This one and this one. Na-gets? Naga-make sense ba? Yung tanong nyo at yung sagot. Okay. Okay. Nuggets, sir, nuggets. Okay. So, yun. And then ito, madali na lang ito. Okay. So, let's go back to our sample problem. Ito. Try natin to i-solve. So, let's say for example, meron tayo ditong plate. The 300 mm by 12 mm plate shown is fastened using 16 mm diameter bolts. Standard nominal diameter of hole is 17. Standard nominal hole diameter 17. Okay. 836 yung ginamit na steel, Fy is 248 and Fu is 400 MPa. Compute for the design strength. When we say design strength, ibig sabihin LRFD. Kapag allowable strength, ibig sabihin ASD. Okay, let's try to solve the design strength of the section based on A, bolt shearing, and B, bearing of bolt hole. Okay, let's say for example, kasi hindi given yung ano dito eh, ginamit na bolt. Let's say ang diameter niya is hindi, given pa yung diameter niya 70. Ito natin ang 16. Okay, 16 yung diameter. A, 3 to 5. Lagyan natin ng ganyan. Okay, let's say for example, ito yung properties ng bolt. So, ang diameter ng bolt, 16 mm given, A325 steel with threads excluded from shear plane. Okay, let's start with bolt shearing. So, ang formula lang naman natin for bolt shearing is Rn is equal to FNV. Okay, so ang formula niya is FNAB. Kaya lang, FNT if tensile at FNV if shearing. So ang gagamitin natin is FNV times area ng bolt. Okay, so we have FNV natin. Tingnan natin doon sa table. Ang gamit daw natin is A325 steel with A325 bolt with threads excluded from shear plane. So, dito, A325 bolts with threads excluded. So, ibig sabihin dito, from shear plane. So, ibig sabihin, ang
NV natin is 457. So we will have FNV is equal to 457 MPa or newtons per square millimeters. Ngayon, yung area ng bolt natin is kung ilan yung kung ilan yung bolt natin multiplied by the cross-sectional area. So we have 4, okay, times pi over 4 times the diameter, nominal diameter of each bolt, which is 16 mm. Divide lang natin ng 1,000. Okay. So this will be 367.541 kilonewtons. Okay, so again, area ng bolt is depending on the number of bolts also. So kung 4 sila, kagaya nito, so 4 din yung maghahati-hati para doon sa shearing stress. Hindi ko na i-breakdown yun kasi kapagdaanan nyo na yun sa strength of materials. No? So pag double shear, ibang usapan din yun. Ano yung double shear? Kapag ganito. No? Yan, ibang usapan din yan. Kapag ka-double shearing, ibig sabihin, yung 4 na bolts na yan, i-multiply pa natin sa 2. Kasi magkabilaan. Okay? Sige lang. Pag umabot tayo sa, or pag may sample tayo na ganun. So, Rn natin is 367.541. This is just nominal. So, ultimate pa yung kunin natin. So, ang design capacity natin is VRN. And what is the reduction factor for shearing? 0.75. So, that will be 0.75 of 367.541. And this is 275.66 kilonewtons. This is now our design capacity based on bolt shearing. Okay. Are there any questions? Nasusundan? Yes, sir. Nagigets? Okay. I doubt na makasample pa tayo ng double shearing. I-sample ko na lang dito. What will happen if may double shearing? Let's say for example, ganito kasi yung itsura ng pangit yun. Nagatik ko yung drawing ko. Drawing natin dito. Let's say for example, ayan, ito siya. So, lakihan natin konti para makita. Okay. Ayan. Ganito yung itsura ng double shearing. If ganito, tapos may bolt dito, okay, ang pinaka nai-stress dyan, no, is itong plate na to. Bakit man? Kasi yung P niya dito or yung force niya dyan is P lang, pero ito sila P over 2, P over 2. Okay? Now, it will also depend sa thickness. Now, if ang pag-usapan natin is shearing, tapos kinuha natin ito, itong pangalawang plate na to, or yung nasa gitnang plate, this will be P. Okay. Ngayon, dalawa yung nagbibigay sa kanya ng shearing. So, if kagaya nito, kung ang top view nito is isang bolt lang, yung double shearing niya, ang mangyayari is the stress, shearing stress is equal to P over, supposedly, isang bolt lang yan. Kaso dalawa yung nararamdaman niya kasi double shearing siya. So that is why magiging twice siya nung area nung kada bolt. Okay? So ibig sabihin, pag naka-encounter kayo ng double shearing action, ang magiging shearing stress niyo is the force over twice nung area involved. Kung, let's say for example, 3 bolts ang nandito. So, mangyayari dito is shearing stress ninyo is P over twice nung 3 bolts. So, that's pi over 4 times the diameter of each bolt squared times 3 bolts. So, parang idodoble nyo lang siya. So, that will happen if
Ganito yung mangyari if ang shearing ninyo is double. Paano nyo masasabing double shearing? Isipin nyo na lang para siyang nasa sandwich. Para siyang nasa sandwich. So, ganun. Magiging times 2 lang yung area ninyo. Okay, ito single shear lang naman ito eh. So wala tayong issue dito. Okay? So that is for bolt shearing. Now punta tayo sa bolt bearing. Bearing on bolt hole. So for bearing on bolt hole, dagdagan natin dito sa given. Okay. So let's say for example, sabi sa problem, for bearing on bolt holes, the formation at service load is not a design consideration. Let's try to solve this one. Ang formula natin, bale, from here, hahanapin natin saan dito yung when the formation is not a design consideration at service load. Not ba? Is not a design consideration. So it means this one. Okay, so that is Rn is equal to 1.5 LCT FU, but it should be less than or equal to 3 times the diameter ng bolt times thickness times FU. Okay, so i-fill in lang natin lahat ito. May question ba so far? Nasusundan ba? Hello? Yes, sir. Okay. So walang question? Okay pa kayo dyan? Okay. So ito yung figure natin. Si T is given, that is 17 mm thickness ng plate. FU is also given. Si diameter ng bolt is given, thickness is given, FU is given. Ito lang naman yung problema natin dyan. So let's calculate LC. Okay. Yung ating clearance. Okay, sa pag-compute ng LC, ang definition lang natin ng LC, it is the clear distance between the edges of adjacent holes. Ano yung clear distance na yan? Ito siya. From here, papunta dito. This is LC. This one is also LC. So, ibig sabihin, may LC1 tayo, may LC2 tayo. Another thing is, this one is also an LC. Bakit man? Although hindi na ito hole, pero bearing, crucial pa rin yan siya sa bearing. Ngayon, paano nyo malalaman if yan siya or ito? Kasi baka may malito sa inyo na isali pa ito. Itong portion na to, hindi naman ito makakaramdam ng bearing eh. Kasi yung hila natin, yung pull natin due to the tensile force is papunta dyan. So nahihila yung bolt, papunta dyan. Yung tulak ng bolt, ito yung maapektuhan lang. No? Yung part na yan, yung part na yan, yung part na yan, at yung part na yan. Okay? So wala namang bolt na nag-iipit dito. Diba? So hindi siya crucial sa bearing pagdating dyan. So with that, we have 4 values of LC. Kaso yung LC1 and LC2 natin is equal. Kaya pangalanan ko na lang tong LC1. Okay, LC1 na lang din ito. Tapos LC2 na lang ito, LC2 ito. So ang gagawin natin dyan, given na may 4 tayo na LC, yung total natin na LC is equal to LC1 plus LC1 plus LC2 plus LC2. Ano si LC1? Si LC1 is 60, ito siya. Okay? 60, minusan natin ng, yung 60 is from center to center nung bolt. Ngayon, kung ang ibabawas natin, ay kung ang kukunin natin is clear distance, hindi natin ibabawas si bolt diameter. Ang ibabawas natin si bolt hole. Bakit man? Kung i-zoom in natin, ito si bolt, okay? Ito si bolt hole.
exage ko lang ha. Ito si bolt, ito si bolt hole. Ito yung LC. Yan yung clear distance natin. So it means, ang kukunin natin is itong 60, minusan natin ng minusan natin ng kalahating diameter ng hole plus isa pang kalahating diameter ng hole. So it means babawas tayo ng isang diameter ng hole. What is the effective diameter? Nominal diameter ng hole, that is 17. Tandaan nyo ha, ang gagamitin natin is yung nominal hole diameter lang. Hindi na tayo gagamit dito ng effective, which is 17 plus 2, kasi this is only doon sa net area. Pagdating sa bearing, hindi na siya gagamitin. So ibig sabihin, 60 minus 17. Okay? So, kung hindi mag-gets yung 17, ganito na lang. 60 minus 17 over 2 minus isa pang 17 over 2. That is why yung LC1 natin is 43. Ngayon, ano yung LC2 natin? Yung LC2 naman natin is from the edge, papunta doon sa edge ng first hole, which is 60 siya from the edge, papunta sa center ng hole, so that is 60 minus 17 over 2. So that's why LC2 is equal to 60 minus 17 over 2, or that is 51.5. Ganon lang kadali. Di masolve na natin si LC. LC natin is LC1 plus LC1 plus 51.5 plus 51.5. So that is why ang LC natin is 189. Okay? So yan na yung LC natin. Nasusundan ako? Okay. So, saan na tayo? Punta na tayo sa formula. Rn natin is equal to 1.5 times LC natin, that is 189, times thickness ng plate natin. Yung thickness ng plate natin is 17 for both plates. So wala na tayong problema. FU natin, that's 400. I-divide na lang natin ng 1,000 para maging kilonewtons. And this should be less than or equal to 3 times diameter. Okay, ano yung D dito? Sabi sa formula, yung D daw is nominal bolt diameter, hindi bolt hole. So ibig sabihin, sa problem, that is 16. Ay, sorry. That is 16. So if that's 16, magiging 16 ito, times thickness ng plate, that is 17, multiplied by 400. And then divide lang natin ng 1,000 para maging kilonewtons. So Rn is equal to 1,927.8, but it should be less than or equal to, wait lang, ba't masyadong malaki? May nakalimutan ba tayo ng formula? LC wait lang, i-check ko lang sa code. Kasi masyadong malaki yung difference nila. 1.5 kasi masyadong malaki ata yung LC natin. Pero okay lang naman. Hindi naman yun siya issue. Wait lang class. Check ko lang yung formula. Yeah, masyadong malaki lang yung LC natin. Okay, double check. 60 minus 17, 43. 60 minus 17 over 2, 1.5. 189. 1.5 times 189 times 17 times 400.
Masyadong malaki. It's okay. So 1,927.8 kilonewtons, but it should be less than or equal to 3 times 16, okay, 3 times 16 mm times 17 mm times 400. 326.4. Okay. So, halimbawa kagaya nito, masyadong malaking difference nila. Using the LC, ang lumabas na sagot is 1,927.8 kilonewtons. But using the bearing lang between the bolt holes, that is 326.4. Eh dapat ito siya less than or equal to this one para magamit natin to. So with this, therefore, ang nominal capacity natin is 326.4 kilonewtons. Okay. This one will govern. Ngayon, bakit sobrang laki nito? Kasi ang dami-dami ng bolts natin. 4 yung bolts natin. Tapos masyadong malalaki pa yung spacing nila. So, ibig sabihin, sobrang safe nila sa pag-fail nitong mga portions na to. Okay. Yan yung reason behind. Ngayon, kung mas maiiksi yung distances nila, magiging shorter yung value ng LC, mas crucial siya sa bearing. So that is why masyadong malaki lang yung gap nito. So kung ganito, ang mananalo or ang mag-govern is the smaller value, which is 326.4. This is just our nominal capacity. Our design capacity is VRN, which is equal to 0.75 times this value. Okay. And that is 244.8 kilonewtons. This is now our design capacity. Okay, as easy as that. Okay, so nasusundan? Nagigets pa ako? $60 minus 17.2 over 2? Ano yun? Ha? Ano yung ginamit ni ano? Tama ba? May question? Mali ata yung LC. $60 minus 18.5? Bakit sa 18.5? Hindi, 17 pa rin. Kasi sir, mag-add ng allowance na hindi po. Nominal bolt diameter lang ang gamitin natin. For our LC, it's just the clear distance between the edge of the hole and the edge of the adjacent hole. Kung NSCP 2015, wala siyang binanggit na mag-add tayo ng 1.5 sa standard. Mag-add lang tayo ng, hindi siya 1.5, pero 2 sa code if net area ang gagamitin natin. Sir, bakit nakaisang minus lang sa LC2? Bakit nakaisang minus lang? Because, yan siya. Okay. Ito, para mas magets ninyo. Ay, wait.
Ganito siya. Okay. Yan. Okay. Yung LC1 natin, okay, itong gray na nakikita nyo, this is the bolt. Yung sa likod niya na circle, that is the hole, para klaro. This one is our LC1. Ito yung LC1 natin. So, ibig sabihin, yung LC1 natin is just 60, kasi 60 is from center to hole to center nung isa pang hole, minus lang natin yung kalahati nung 17 mm. Kasi 17 yung diameter ng hole, di ba? So, minus 17 over 2, tapos minus pa tayo ng 17 over 2 dito. That is for our LC1. Si LC2 naman natin is from here papunta dito. Okay? So, ang kasali sa clear distance natin is from clear distance between holes hanggang doon sa pinaka-edge ng ating plate. Which is, ito yung magiging edge ng plate natin kasi nandito yung force natin. Okay? Ito yung crucial na part. Kumbaga, itong part na to is hindi siya concerned. So, if this is our LC2, so that is 60 minus this one, kalahati ng 17. So that is why 60 minus 17 over 2. Okay, I guess. Okay. Are there any questions? Sabi ni Bagundang, may 1.5 daw na additional sa standard. Check mo lang kung sa bearing yan siya. Okay, freeze ko lang muna dito. Okay. Are there any questions? Sige, go. Sir, pwede ibalik doon sa figure. Yes. Hindi sir, yung sa may LC na. Okay. Ito? Yan. Kasi sir, di ba yung sa LC1 natin dalawa, tapos mag minus ka nung kalahati, yung sa top
yung sa top LC1 muna, sir, di ba, mag-minus ka ng 17/2 na dalawa kasi dalawa yung bolt. Ah, Tapos yung sa dalawang bolt ulit sa bottom na LC1, di ba, sir, mag-minus ka rin ulit ng 17/2 na dalawang beses. So, bali, okay. sir, apat na beses ka, di ba, mag-minus ng 17/2. Wait lang. I gets ko yung tanong mo. Ito yan siya. Okay. Balikan ko ha. Itong distance na to, tinawag natin siyang LC1. Ito, tinawag ko na rin siyang LC1 kasi equal lang sila. Tama? Kaya siya dito, LC1 plus LC1 plus LC2 plus LC2. Kasi dalawang LC1 plus dalawang LC2. Kasi equal man din tong dalawa. Kung gusto niyo pangalanan silang LC1, LC2, LC3, LC4, okay lang. Pero kasi equal ang magiging value nyo nito at nito. Okay lang, same din yung lalabas sa sagot, dapat 189. If that's the question. Tama ba? Okay po, sir. So na-take into account natin yun. Ito rin siya. Ito siya, okay. Itong LC1 na to, ito siya, ito, at ito rin siya, ito. Okay, si LC2 naman, ito siya, ito, yun din siya, ito siya. Okay. Iniisahan na lang natin para hindi masyadong mahaba. Okay? Nasusundan? Okay po, sir. Gets. Okay. So, ayan. Meron pa dapat tayong topic dito, yung block shear. Kaya lang wala ng time. So, next meeting na lang natin to. But tomorrow we'll be having our second quiz, shearing on bolts lang at saka bearing on bolt holes. So, quiz tayo ulit bukas, same time, face-to-face pa rin. Yun lang yung coverage. Mas mabuti yun para konti lang, para hindi masyado kayo mabigatan. And then, for the second part of our discussion, dun ko na lang i-discuss yung block shear. Okay? So, yan. May question. Any question ni Monier? Sir, dyan po sa sample problem na po, sir, is given po yung U, Yung, yung shear log factor po. wait lang. Di wala tayong shear log factor sa shearing stress pati bolt bearing, bolt hole bearing. Na susundan ba? Nagets? Wala tayong wala tayong shear log factor for this one. Kasi yung shear log factor for net area yun eh. Wala tayong net area for bolt hole bearing at okay. Okay. Okay, so yes po. Kung may stagger, may LC din, consider nyo lang lahat yun, no? Kanya-kanyang LC lang. Kumbaga, if this is, ito, yan. Kunyari, kasi pwedeng maraming bolts, di ba? Let's say, for example, may bolt pa dito. So, may additional pa tayo ng mga LC dito. Ngayon, paano kung naka-stagger? Let's say, for example, 3 lang, pero ganyan. Okay? So, ang magiging LC natin is this one, this is LC1, this is LC2, this is LC3. Ganun lang siya. Ganun lang mangyayari kung naka-stagger siya. Basta tandaan nyo lang ang definition ng LC, clear distance between edge ng holes plus clear distance from pinakadulong hole, yung edge niya, papunta sa pinaka-edge ng plate natin. Okay, pwede. Sige. I'll just post some sample problems. Pa-post agad ng material. Sige. Bad trip na si ano. Matagal kasi yung last time, no? Nakaano eh. Hindi ko pa tansyado that time kung kailan tayo mag-quiz. Lusot. Sige, post ko lang agad yung materials class para makastudy kayo. Okay, just say present when I call your name. Abbas Johamin. Sir, present. Okay. Abeliana. Sir, present po.
Ay, wait lang. Parang 24 man din ata. Exit ko ta. Tingnan natin. Ah, hindi, may isang absent. Ayun, si Kalantungan umalis. Nandiyan pa si Kalantungan? Ah, okay. So, siya lang man din yung sige. Parang nandito man siya, no? Nahuli ko lang siya nag-left the Yes, meeting. sir. Umuulan daw sa kanila. Ah, hala, same. Pati dito. Ngi. Okay. Joke lang. Okay, so that ends our meeting for this afternoon. Again, quiz tayo for tomorrow. I'll just post the material pag-uwi ko. Promise. But for now, let's just Okay, end sir. the meeting. Thank you. May question si Laban. Sige, ibato mo yan. Wala na. Joke lang pala. Okay, so if there are no more questions, goodbye class. I'll just post the material right away. Bye class. sir. See you tomorrow. Bye, sir. Thank you, sir. Thank you. Bye, sir.